Hi guys, it's 2:45 PM pauwi na ako galing work. Tapos ito medyo madilim na. Hindi ata sumigat yung araw or saglit lang, di ko sure. Nagbablog ako, pre! Yung kaibigan kong Pinoy dumaan. Ano nga ba yung vlog natin ngayon? Kasi may nag-comment akong kaibigan na nagtatanong kung safe daw ba dito. Nagtatanong siya, tapos ayun, sasagutin natin. At yes, sobrang safe po dito. Sobrang safe dito sa Norway. Hindi uso yung krimen. Very low crime rate. Sa sobrang safe dito, wala akong nakitang rondong police, lalo na dito sa village. Sa village namin. Pero nung pumunta kami sa city, meron akong nakitang police. Pero yung mga police, ang dala lang nila batuta, hindi baril. Ganun ka safe dito. Tapos syempre, di ba, low crime rate. Miski sa city, maliit lang yung crime rate doon. What more pa dito sa village namin. Tapos kahit maliit yung chance na mahuhuli ka kasi wala kang rumorondong police, yung mga tao dito, sinusunod pa din nila yung batas. Ganun ka dito, more on honesty. Tapos dagdag ko lang din, hindi pala uso dito yung sa mga kumpanya may CCTV yan. Although yung grocery may CCTV, yung ano ng gadgets, ayun lang yung CCTV, pero yung kumpanya pinapasukan ko, walang CCTV. More on trust system sila talaga, honesty. Tapos yung mga katabing kumpanya doon sa may parang industrial park kasi na tabi-tabing kumpanya, wala ding CCTV. Tapos yung locker, iniiwan ko lang din yung susi doon na ginagaya ko lang din yung mga Norwegian. Kasi sila iniiwan lang nila yung susi doon eh. Kahit iwan ko din yung cellphone ko, walang kukuha doon. Ganun ka safe dito. Sa kunyari, sa grocery o kaya saan ka pumunta, tapos pinark mo yung kotse mo. Hindi uso dito yung sinasara yung kotse. Wala kasing bukas kotse gang dito eh. Kaya safe na safe talaga dito. Kasi kunyari may taong papasok sa bahay nyo na kunyari mag-aayos ng internet o ganun, tapos walang tao, dire-diretso lang sila. Ganun katiwala yung mga tao dito sa isa't isa. Tapos kunyari pag naglalakad ka, may sasakyan sa likod, ang layo ng clearance sila, tatabi sila, malayo talaga sa'yo. Diba sa atin, pagka ganun bubusinahan, para umalis ka, dito hindi. Tapos sa sobrang safe dito guys, hindi rin uso yung mga naglalak ng pinto, yung mga bahay. Pero kami minsan naglalak kami. Pero no problem pagka nalimutan. Naglalak kami, yung susi, nandun lang din, mabubuksan. Kaya pag pumupunta kami, yan, kapitbahay namin sila Puds. Pag pumupunta kami dyan, pag tumatambay kami, pag nangangapitbahay kami, pinapapasok lang nila ako kahit walang tao, wala silang mag-asawa, tapos hindi nakalak yung pinto. Ganun ka safe dito. Ito pala yung bahay namin, walang gate yan. Walang gate yan, yung katabing bahay, wala ding gate. Yung isang katabi may gate na siguro sa borderlines niya lang. Di kasi uso dito yung malaking gate na pataasan na bakal na gate, di uso yun dito. Ito nakawin na ako. Ayun nga, sabi ko kanina, di uso yung matataas na gate kasi hindi uso ang mga akit bahay gang, di uso yung mga magnanakaw, kaya safe dito. Ito muna ako mag-vlog sa bahay kasi ang lamig sa labas, promise. Ayan, tas ang alam ko din, sabi nila madali daw basagin tong yan yung bintana, pero kasi nakadesign talaga to na walang magnanakaw. Itong mga bahay sa Norway nakadesign na walang magnanakaw kasi nga diba, walang mataas na gate, lahat madaling akitin, pero wala namang gumagawa nandito. Ayun, sinusubukan ko din pala i-practice yung sarili ko na mag-vlog ako ng
nagsasalita-salita. Pero paminsan-minsan mag-voice over pa din ako, pero gusto ko din i-practice to para maging parang alam mo yung muscle memory na pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, makakasanayan mo, magagamay mo. Kaya susubukan natin mga gantong vlog na nagsasalita-salita tayo sa camera para hindi na rin tayo nahihiya. So dito ko na lang tatapusin tong vlog. Paalam!